Isang maulang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Para po yatang nabasa yung ating mga saya. Sabi po ng mga matatanda, pagbasa ang saya, nasa bahay lang. Pero po, purihin ang Panginoon dahil naririto ang bawat isa sa atin. This is another day. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen? Rejoice. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukha siyang nagre-rejoice. O baka naman po yung katabi mo ay kulang ng konting kilite para mag-smile. Smile brings energy. So yung katabi niyo po, ngitian niyo siya. Sabi po ng isang psychologist, your smile can heal. Yung ngiti mo, kaya niyang magpagaling 1,000 illness. Na kapag meron kang nakasalubong na marami siyang masasakit or burdened siya or lonely siya, marami siyang dinadala. Pero nakita niya yung smile mo at yung smile na yon comes from within, galing sa loob yung kagalakan, ay nakakapagpagaan ng loob ng mga nakakasalumuhan natin. So pwede po bang tumayo tayong lahat and give everyone a big smile. Ngitian po ninyo yung katabi nyo, ngitian natin sila and say, God bless you kapatid. Amen. Yung pong mensahe ng awit natin ngayon ay very full of gesture ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ito pong awit na ito ay lumang awit na siya. Alam na siya ng matatanda, pero bigyan po natin siya ng kakaibang meaning ngayon. Habang inaawit natin siya, hugutin natin sa ating mga isipan, hugutin natin from the past days, from the past weeks, yung mga kabutihan, biyaya ng Panginoon, hindi lang material blessings. Ano ito mga blessing? Biyaya ng kagalingan, biyaya ng pagsusustain ng Panginoon sa ating mga kalalagayan, biyaya ng pagkakaloob ng Panginoon ng lakas araw-araw. Amen? Amen. Awitan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Puro magpapasalamat po ang nais namin ibigay sa inyo. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan.
lahat ay pumikit, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Yaman din lamang kapatid na ikaw ay naririto sa kanyang tahanan. Ikaw ay gumayak, ikaw ay gumising na maaga. Ikaw ay nag-prepare ng iyong sarili, ibinigay mo ang best na damit mo sa Panginoon. At ngayon na naririto ka sa tahanan ng ating Panginoon, totohanin mo na. Totohanin mo na magbigkas ka ng iyong pagpupuri. Yaman din lamang na isinantabi mo ang ilang mga gawain sa bahay, isinantabi mo ang ibang mga detalye ng iyong buhay. Harapin mo ang Panginoon sa sandaling ito. Bitbitin mo sa Kanya ang lahat ng iyong mga pagpupuri, ang lahat ng iyong pagpapasalamat. Mga kapatid, ini-invite ko po kayong lahat. Kayo po ay magsambit ng inyong pagpapasalamat, ng inyong pagsamba sa Panginoon. Sambitin mo sa Panginoon, detailed. I-appreciate mo si Lord. I-acknowledge mo ang Kanyang mga ginawa sa iyo sa loob ng isang linggo. I-appreciate mo ang Panginoon. I-adore mo siya. Hangaan mo ang ating Ama. Kahangaan mo ang kanyang kabanalan. Kahangaan mo ang kanyang pagpapagaling na ginawa sa iyo. Hangaan mo ang pabor na ipinagkaloob ng Panginoon. Purihin mo siya sa mga himalang ginawa niya sa iyo nitong nakalipas na linggo. Sa ginawa niya sa buhay ng iyong mahal sa buhay. Sa ginawa ng Panginoong Diyos na mga mirakulo, ng pagpapagaling, ng probisyon, ng awa, ng habag, ng comfort. Lahat ng ito ay sambitin mo sa Panginoon. Hallelujah, Lord. At dahil dito aming Panginoon, lagi namin nakikita ang iyong katapatan. Yung katapatan na tinuro sa amin ng aming mga magulang, na ang Panginoon na nakilala namin, Panginoon ni Abraham, Panginoon ng aming mga ninuno sa pananampalataya, na nag-provide ng kanilang pangangailangan. Panginoon nila na nagpagamot, nagpagaling mga karamdaman, ay siya ring kapangyarihan ng Panginoon na nararanasan namin ngayon. Nakita namin, Panginoon, na Ikaw ay Diyos noon. Ikaw ang Diyos ngayon, Panginoon. At mayroon kaming malalim na pananampalataya na Ikaw pa rin ang Panginoong Diyos na magtatawid sa amin sa mga darating pang araw ng aming mga buhay. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa sandaling ito, awitin lang namin ang iyong katapatan, sambitin lang namin ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Awitin namin ito, Panginoon, sapagkat Ikaw ay tunay na dakila at ang pag-ibig mo, Panginoon, ay wagas. Walang kapantay sa bawat isa sa amin. Hallelujah, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Isang pawitin natin, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos. Yes, Lord. Tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Isa pa pauwitin natin, katapatan mo, O Diyos, lahat po ng mga kalalakihan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming
kabutihan ng Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin, sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin, sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Mga kapatid, patuloy po natin, ipikit lang natin mga mata. At ini-invite ko pong muli ang bawat isa sa atin to please surrender our lives, our hands. Let's lift up to the Lord. Ang mga magbubuting bagay po ay hindi kinahihiya sa Panginoon. Mga kapatid, alam ko po na hindi used tayo na itataas natin ating mga kamay o maring nahihiya tayo sa ating mga katabi. Pero pwede po bang gawin natin ito sa Panginoong Diyos? Itaas natin ang ating dalawang kamay. Huwag po natin intindihin muna ngayon yung katabi mo sa kaliwa sa kanan. This is the moment for the Lord. This is your time for your Father in heaven. At ang mabuting bagay ay hindi kinahihiya. Mga kapatid, ang pagtaas ng kamay ay tanda ng pag-surrender sa Panginoon. Ang pagtaas ng kamay ay palatandaan na ikaw ay sumasamba sa Kanya. Sige po, ipikit lang natin ang ating mga mata. Itaas natin ang ating mga kamay at awitan natin ng Diyos na banal. Aawitan ka namin, Panginoon. Aawit. Yes, Lord. Sige po. Damihin natin ang presensya ng Diyos, ang Kanyang kapanalan, ang Kanyang Espiritu na dumaloy sa ating mga kamay. Idampi ng Panginoon sa ating mga ulo ang Kanyang kapangyarihan. Kay buti mo sa amin, awitan kita. Aawit. Come on, awitan mo si Lord. Awitan ng puso mo. Awitan ng iyong mga puso. Hindi lamang ng iyong labi, kundi let your heart sing for the Lord. Panginoon,
pinagpala ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Magkamayan po tayo, magbatian po tayo. Praise. Praise. Tawag sa pagsamba. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag, dakila ka't ang lakas mo ay gawang nahahayag. Tayo pong lahat, dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sanilikha. Bunga nitong ginagawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Para po sa awit ng pagpupuri, Jesus wants me for a sunbeam. Sa
tayo manalangin. Hallelujah, Father, Lord Jesus Christ. We glorify your name, Lord. Praise and adore you, Father in heaven. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na inyo kaming pinagsama-sama sa araw nito, Panginoon. Hindi man ganon kaganda ang panahon, Panginoon, sa araw nito, ngunit kami ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, sa mga kapatid pa lamang po namin na papunta dito, ay pakaingatan mo nga po sila sa kanilang pagtungo dito. At sa mga kapatid naman po namin na may mga kadahilanan na hindi po sila makakapunta, ay ikaw nga po ang maggabay at patnubay pa rin nga po sa kanila, lalo na higit sa mga kapatid namin na nakikinig sa amin through FB Live, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, ay buksan mo nga po ang aming puso at isipan. Maging handa kami sa pagtanggap ng inyong salita na dadalhin sa amin ng inyong tagapagsalita, Panginoon. Panginoon, ibabay niyo po ang inyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan at tanging ikaw lang po mapapurihan, madakila, at may taas namin sa mga oras na ito. Panginoon, sa iyo na po namin tinatagubilin ang lahat, ang buong maghapon nito, ang aming pananambahan na ito. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Worship His Tayo pong lahat, sinasampalatayanan ko ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, as Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin ay sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Makiat sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mamumula at paririto upang kuman ang mga nabubuhay at nangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesia laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
nasa panahon ng mga bata. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ is God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ is God. And now when the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ is God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ is God. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Ay atin po ipanalangin ang mga maliliit na batang ito. Tayo po ay pumikit at yumuko. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga maliliit na batang ito na iyong patuloy pong ginagamit sa iyong ministeryo ng pag-awit at pagkanta, pagsayaw, papuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang mga talento, sa kanilang buhay, Panginoon, maski sa kanilang mga magulang at kaibigan, na iyong patuloy na ginagamit upang sila po ay makapagpatuloy na maging biyaya sa iba't ibang taong kanilang nakakasalamuha. Patuloy niyo po silang gamitin, ingatan at gabayan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglalaro, pakikisalamuha, Panginoon. Kayo po ang magbigay din sa kanila ng biyaya at pagpapala, maging ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Patuloy niyo po silang ingatan upang maging patuloy na maging pagpapala sa kanilang mga kakilala, Panginoon. Patuloy niyo po silang gamitin sa iba't ibang ministeryo, Panginoon, na iyong inihanda sa iyong tahanan. Ito po ang aming hamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God is good and all the time. Okay, nasa paano po tayo ng mga pahayag, ating pong tunghayan ng mga liturhiya. Okay, meron tayong morning devotion, Monday to Friday, 5:30 a.m. And then every Sunday meron tayong Tarkan Mission sa hapon, alas 2 ng hapon ang alis dito sa church. And then every Wednesday meron tayong Seniors and Elderlies Bible Study.
And then every Thursday, meron tayong midweek service face-to-face, 5 p.m. And then every Friday, merong K-group ang mga kababaihan. Merong online at minsan meron din dito sa church. Every Saturday, merong breakfast and coffee fellowship ang mga kalalakihan dito sa church, 6 a.m. At sa hapon naman, meron tayong Debera Outreach for Kids. Sabado po yan. Ngayon ay NEBD MAYAP activity. Meron kayong fellowship. Ang team nyo ay Catalyst, Igniting Young Adult Leadership. Gaganapin po ito sa Kaingin UMC mamayang 1:30 p.m. sa lahat ng MAYAP. Okay, July 19, launching ng Senior Adult Ministry. Okay, sa Sunday po ito, sa 19. Meron silang speaker, special day ito para sa mga senior and mga elderlies. Okay? Then, sa next Sunday din, gaganapin ang Disability Awareness Sunday, PWD Sunday. At the same time, imumove natin uli yung CC Council meeting sa 26. Okay, dahil maraming may sakit, hindi tayo kumpleto. Kaya sa 26 na uli. Okay? Ang mga nagkaloob ng bulaklak ngayon ay sina kapatid na Marcus Domingo at Samantha Domingo. Next Sunday, July 19, ay si kapatid na Mark Aren Alberto. Sila po yung mga magkakaloob ng bulaklak. Okay, update po sa ating aircon project. No? Kasi nadidelay yung ating council meeting, kaya i-advance ko na itong aking report ng BOT. Ito din naman ang i-report ng BOT. Kasi kung antayin pa natin yung 26, masyado nang matagal. Okay? So far, naumpisahan na yung pagpapagawa ng ating glass door. Nakita nyo ba? Giniginawa nga ako eh. Wala pa, ha? Oo. At tunay nga na ang mga ayon sa mga consultant, advisors at mga professional ng ating church, kailangan natin ang 6 na tower, 4-tonner tower ito. Yun yung kapasidad ng ating church, At sa pangkasalukuyan, apat muna yung ating mabibili kasi may promo kasi ang Medea, ang aircon provider, na mas mura, hanggang July 15. Today is 12, July 15 is Wednesday. Kaya i-avail natin yung promo. Kaya yung mga binilungan ko diyan, yung mga kinorner ko diyan, pwede nyo na pong ibigay ngayon, hanggang 15 kasi i-avail natin yung makabili tayo ng 4 na units, ng air condition. 4 muna, try muna natin yung 4 and then kung mainit pa rin, edi dagdagan natin ng 2. Pero 6 ang estimate dito. Okay, kung 4, ito ay 307,000 plus yung electrical ng ating church ay 80,000. More or less 400,000 ang kailangan nating i-release, na makuha, Pero makukuha natin ito, Pero dahil nga ito church project,
Hindi lang yung mga rich and famous, ang magkakaloob, dahil kahit tayo simpleng miyembro, kung tayo ay may kayang ibigay, magbibigay kami ng sobre, para sa inyo na kung maitutulong ninyo ay welcome po. Huwag kayong mahiya, Kasi ang target natin by last Sunday ng August or first Sunday of September, naka-aircon na tayo. Amen. Okay, palakpak tayo. Wawakasan na natin ang pagpapaypay, at pag-arkila ng Iwata pag-anniversary. Okay? Kaya ito yung update natin. Kaya ngayon, ang ating gagawin kung may workout natin yung 400,000, ipagagawa natin yung bagong electrical, ng ating church, babaguhin kasi. And then, bibili tayo ng 4 na units. And then, ang target natin ay by first Sunday of September, God's willing, nag-ooperate na tayo. Okay? Kaya yung mga may pledges, alam nyo na, bagsakan na ngayon. Okay? Bagsakan na. Okay? Yung mga meron naman na hindi ko kinausap, pwede kayong magbigay. Bibigyan ko namin kayo ng letter. Kala nyo makakaligtas kayo. Dahil tayo, para may contribution tayo. Lahat sa ating church project. Okay? Amen? Okay. Kaya, hindi na tayo magpapaypay. Hindi na magpapaypay yung boyfriend ni Pam. Sa September, naawa na ako sa boyfriend ni Pam. Wala ginawa kundi paypayan siya sa buong duration ng ating worship service. Okay? Sana, hindi sana, God's willing, ay gawa natin ito. Sa lalong madaling panahon. Hindi patagalan to. Sandali lang to. Laki ng church natin na to. Yung ibang church na nasa liblib ng lugar, naka-aircon, tayo pa. Kaya isang bagsakan lang. Alam natin na kayang-kaya natin ito. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Kasama ko kayo, sa ating proyektong ito. Okay? Medical bulletin ni Ate Myla. Sige. Praise the Lord sapagkat successful ang kanyang operation. Praise the Lord sapagkat ayon sa text ni Kuya Dojo, very successful ang kanyang operation. Okay? Amen. Okay. Salamat po sa ating sama-samang pananalangin para kay Ate Myla. Nandun pa rin siya sa Manila Medical Center sa UN. Okay? Okay. Okay, mga may kaarawan. Ngayon ay kaarawan ni Isaias James Ramirez. Sa July 14, si Dolores Castillo. July 15, si John Ritim Javier. July 16, si Ate Dolor Prane. July 17, si Giancarlo Kaliwag, si JC. Okay, anak ni Kuya Jeff, ayun. Then, si Princess Jenica Javier. Gayon din, July 12, wedding anniversary ni Jester at Ricaela Gail Saludo. Okay, awitan natin sila. Halip po kayo kung kayo narito.
Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na muling ibinigay niyo sa amin na pwede kaming pagpasalamat sa iyo. Tunay nga po na salamat sa iyong pagpapala. Alam namin ikaw ang bukol ng pagpapala at lahat ng aming iniisip at lahat ng aming pinaplano. Tunay nga po na hinihiling namin na ikaw ang magbigay ng katotohanan nito. Provide mo yung aming mga pangangailangan sa aming project. Tunay nga po na salamat sapagkat humihipo ka na yung mga anak upang magkaroon ng katotohanan ang lahat ng aming planuhin sa ikalalago na yung iglesia at sa mga gawain mo, Panginoon. Tunay nga po na salamat sa iyong probisyon na pinagpapala mo kami upang pagpalain din naman ang aming iglesia. Gayun din sa mga anak mo na nagdiriwang ng kaarawan at wedding anniversary. Salamat po sa kanilang buhay sapagkat narito sila, Panginoon, nagpapasalamat. At tunay nga po na ang araw na ito ay isang pagbabalik tanaw sa kagandahan loob mo sa kanilang buhay. Salamat po sa kanilang pagbibigay ng panahon at oras para sa iyong gawain. Makita mo nawa ang bawat isa sa kanila na nag-aalab sa pananampalataya na paggagamit sa iyo. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanya. Tunay nga po na ang araw na ito ay isang pagpapasalamat para sa kanilang buhay. Pagpalaan niyo nga po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Inanyayahan ko po lahat po ng kabataan po nasa darating po na July 26 last Sunday po ay magkakaroon po tayo ng Acquaintance Fellowship. So sana po lahat po ng kabataan na nandidinis, sana po ay makadalaw po kayo. Magiging masaya po ito. Maraming salamat po. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa Genesis, Kabanata 25, Kabanata 11 hanggang 34. At ito po ang sinasabi, ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito na ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nung mapangasawa si Rebekah, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebekah ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebekah, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebekah ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala na nasa tiyan pa, nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't sinabi ng ina, kung ngayon palang ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya ay nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa una. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 8, talata 1 hanggang 11. Pamumuhay ayon sa Espiritu. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual.
Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya napapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay sa ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, ngunit ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang iyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Ang may kakayanan ay magsitayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Mateo sa Kabanata 13, talata 1 hanggang 9 at talata 18 hanggang 23. Ang talinhaga tungkol sa mag-aasik. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. Ang sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang magasik. Sa kanyang pag-aasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito na mabilad sa matinding init ng araw. Palibhas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit, ang mga binhing nahasik sa matatabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mag-aasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa daan. Dumarating ang masama at agad naalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay mga taong nakikinig ng mensahe na agad at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Okay, sa umagang ito, ang lectionary natin ay tungkol sa manghahasik o yung tinatawag na the sower. Ibig sabihin, ang manghahasik ay, sa Tagalog ay nagtatanim. Tama ba? Manghahasik. Malalim yung manghahasik. Ano? Okay. The sower, tagapagtanim. Yan ang ibig sabihin ng manghahasik. Sa Palestina, ang common na tinatanim ay wheat o yung tinatawag na trigo. At ang trigo, ay sa kanilang kapanahunan, ito ay binhi na kung saan ito ay hinahagis doon sa bukid. Sa Pilipinas ay palay. Sa Pilipinas may dalawang uri ng pagtatanim ng palay. Sa pamagitan ng tundos o tanim o sabog tanim. Ibig sabihin, tuyo yung lupa, walang tubig, yahagis yung palay at ito ay tutubong kusa. Less ang gastos doon kasi hindi ka nababayad ng mga manananim. Yun yung paraan ng pagtatanim sa kapanahunan ni Jesus. Isinasabog ang binhi sa bukid. Binhi ng trigo na kung saan pag ito ay lumaki at inani, ito yung kanilang staple food na tinapay. Tinapay ang kinakain nila, sa atin ay kanin. Sa kanilang kapanahunan. Kaya ang manghahasik sa kanilang kapanahunan ay may dalang mga binhi sa kanyang balikat, na parang sako na ito ay inahagis niya ganon. Yan. At kahit dahil nga hindi niya makontrolado kung saan babagsak o pupunta yung binhi, mayroong napupunta sa daanan o sa pilapil, may napupunta naman sa batuhan, mayroon namang napupunta sa dawagan. At yung iba naman napupunta sa matabang lupa dahil nga hindi kontrolado ng manghahasik kung saan mapupunta ang kanyang binhi. Okay. Ito yung halintulad ni Jesus sa ating perception, o pagtanggap sa salita ng Diyos. May kinalaman ang environment. May kinalaman ang ating ang mundong ginagalawan sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ay iba-iba ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Mayroong tumutubo, mayroong sumisibol, mayroong matagal tumubo, at mayroon namang hindi na tumutubo. Okay. Ang binhi ay sumisimbolo ng salita ng Diyos at ang bukid ay sumisimbolo naman ng ating ang bukid ay sumisimbolo ng ating puso kung paano tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya kung ating titingnan, iba-iba tayo ng level ng pananampalataya. Iba-iba tayo ng ibig sabihin, iba-iba tayo ng level ng ating pananampalataya. Mayroong malalim, may mababaw, may committed, mayroon namang hindi ganong committed, iba-iba tayo. Mayroong tinatawag na matured at mayroon ding immature. Mayroong tinatawag na malalim sa pananampalataya at mayroon ding tinatawag na bata sa pananampalataya. Kaya nga makita natin iba't iba, yung ating kalalagayan sa buhay dito sa loob ng iglesia. Mayroong batang malalim sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi sa edad ang tibay o lalim ng pananampalataya. May matandang
tinatawag na nakalampin. Ibig sabihin ay matanda pero bata sa pananampalataya, maramdamin, matampuhin, hindi alam ang gusto sa sarili. Pero may mga bata sa edad pero malago, malalim sa kanyang pananampalataya. Dahil nga ito sa pagtanggap ng ating puso sa salita ng Diyos. Okay. Una, may nahasik na binhi sa tabing daan, sapat, sa tawing daanan. Kung baga sa makabagong panahon sa Pilipinas, ang tawag dito ay pilapil. Pag hinagis yung binhi, merong napupunta sa daanan o sa pilapil. Pag sinabing daanan, sticky, compact yung lupa. Kaya hindi agad nagpe-penetrate, yung binhi sa ilalim nito. Kaya hindi nakakalago, hindi nagkakaugat, at pag dumating ang ibon, siya ay tinutuka at tinatangay ng ibon. Sino yung mga taong ito? Anong klaseng mga tao yung tinatawag na binhing na hasik sa tabi ng daan? Ito yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi nauunawaan. Ito yung napaka-laki sa church, pero hindi iniintindi, ang salita ng Diyos. Nagsa-Sunday school pero para sa kanya, pag pumasok sa tenga, lumalabas sa kabilang tenga. Ibig sabihin, walang application sa kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi niya ito isinasa buhay. Kaya yung kanyang pananampalataya ay hindi rooted. Ibig sabihin, hindi nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya itong mga taong ito, itong mga mananampalataya na ito, na nahasikan ng binhi sa tabing daan, ay tinatawag na deep skin. Ibig sabihin ay mababaw ang pagkakatubo ng kanilang ugat sa salita ng Diyos. Kaya hindi nila ma-apply ang salita ng Diyos sa kanilang personal na buhay. Kung sila ay mayroong pagsubok sa kanilang buhay, hindi nila alam ang gagawin kasi hindi nga na-internalize yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga pagbabasa natin ng Biblia, ini-internalize natin ito, ina-apply natin. Ano yung sinasabi ng Diyos sa aking buhay? Ng mga katagang ito, ng mga bersikulong ito. Ibig sabihin, ina-apply natin agad ito sa ating buhay upang maranasan natin ang salita ng Diyos na buhay at kumikilos sa ating mga buhay. Ano pa yung mga halimbawa ng mga taong nahasikan sa tabing daan? Ibig sabihin, ito yung mga taong dahil mababaw yung kanilang pananampalataya, ito yung mga mananampalatayang palipat-lipat, kung saan masaya doon kami. Ito yung magbibigay ng opportunity sa amin, kaya lilipat kami, doon naman ako. Kaya ito yung mga taong lahat ng denomination, lahat ng relihiyon ay pinasok. Ibig sabihin dahil wala siyang paninindigan sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi rooted yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay tinatanggap. Kaya para sa kanila, kumisan ay nalibot na niya na ang lahat ng relihiyon. At dahil yung salita ng Diyos ay hindi nag-penetrate sa kanyang puso, na hindi niya ito binibigyan ng pansin sa kanyang buhay. Mahirap maging miyembro yung gano'n na galing sa iba't ibang klase ng relihiyon at denomination. Kasi ipipilit nila yung kanyang nakita sa iba. Pag hindi nakakita ng hindi maganda sa church na kanyang inatinan, aalis agad kasi ikukumpara niya agad yung church na pinagmulan niya doon sa kanyang bagong lilipatan. Kaya ito yung mga problema sa mga mabababaw sa pananampalataya, hindi nakapenetrate yung kanilang ugat dahil siksik o
matigas yung lupa. Kaya ito yung mga taong madaling akayin. Sabi nga ng Biblia, parang ipa na kung saan padpari ng hangin ay doon siya sumusunod. Kaya nga, sa ating buhay bilang pananampalataya, alam natin ang ating doktrina. Ito yung isa sa mahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano, na alam natin yung ating doktrina. Kaya nga meron tayong, tawag doon? Confirmation. No? Kasi para malaman natin yung ating doktrina. Para hindi tayo naaakay ng iba, hindi tayo nasusulot ng iba, hindi tayo palipat-lipat kasi nga alam natin yung ating doktrina. At dapat ang mga Kristiyano tayo, alam natin yung ating pananampalataya para hindi tayo naaakay sa maling pananampalataya. Hindi tayo naakay sa ibang denominasyon na nag-o-offer ng mga bagay na hindi naayon sa doktrina at pananampalataya. Kaya nga yung iba mas masaya doon, mas okay doon, mas dynamic doon, doon sila. Pero hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng pagiging miyembro at pagiging Kristiyano, na kung saan ka ililagay ng Diyos, dapat doon ka mananatili. Okay? At tunay nga po na ito yung una na kung saan nahasik sa tabing daan. Pangalawa, next, mga nahasik sa batuhan. Alam natin na ang isang bukirin ay hindi puro matabang lupa. May mga bahagi doon na mabato. Kaya pag hinasik yung binhi, may napupunta sa batuhan. Sino naman tong mga Kristiyanong ito? Ito yung mga Kristiyano na dahil batuhan, hindi nakapenetrate yung ugat dahil bato, kaya mababaw yung kanyang pananampalataya. Ito yung mga Kristiyano na akala nila ang buhay Kristiyano ay parang pupunta sa isang handaan o sa isang party o parang sasakay sa carousel, na walang problema, walang pagsubok. Ito yung mga akala nila na ang buhay Kristiyano ay nagpapalakpakan at kumakanta lang. Hindi nila alam na patuloy pa rin, meron pa rin problema at pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano. Di ba? Kahit na nga tayo Kristiyano, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan. Hindi nawawala ang problema, ang challenges, ang persecution sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Pero ang isang mabuting balita, kasama natin ang Diyos, sa pagharap sa mga problemang ito na ating kinakaharap. Kasi kung minsan, akala ng iba, pag sila naging Kristiyano na, ay smooth sailing na lahat. Wala nang problema, wala nang pagsubok. Kaya pag dumating ang mga problema at pagsubok sa kanilang buhay, nang hihina, nang lalamig, humihinto, tumitigil. Kasi tinatanong nila ang Diyos. Kung minsan, di ba, naririnig natin, kung kailan pa ako naging dedicated, kung kailan pa ibinigay ko ang buhay ko sa Panginoon, kung kailan ako laging sumisimba, ngayon pa dumating ang ganitong problema. Kung minsan ay hindi natin ma-reconcile ang mga ganoong sitwasyon sa ating mga buhay. Kaya nga, dahil nahasik sa mabatong lupa, sabi doon ay naging mababaw ang kaniyang pananampalataya. Sa panahon ng pagsubok at problema ng buhay, sabi nga ay unti siyang nanlamig at unti-unti siyang inagaw ng problema at pagsubok sa kanyang buhay. Okay? Then, pangatlo, ang mga nahasik sa
dawagan. Okay. May mga binhi naman na nahasik sa madamo o sa mga sa damuhan o sa mga tinik, na kung saan hindi makalago ang binhi dahil maraming umiinis, maraming sumisikil. Pag ang isang binhi o ang isang halaman ay yung bang natatabunan ng ibang halaman, hindi siya makalaki. Hindi siya makalaki. Or mayroong mga baging na umiinis sa kanya, kaya hindi siya makagrow o hindi siya makalaki. Ano yung ibig sabihin ng mga umiinis na ito, itong mga baging na ito, itong mga damo na ito na umiinis sa paglago ng binhi na nahasik sa dawagan. Ito daw yung mga tao o yung mga Kristiyano na sa kanilang buhay, gusto niyang maging priority ang Panginoon sa kanilang buhay. Pero dahil marami siyang gusto sa buhay na ito, dahil siya'y nasa sanlibutan, inaagaw siya ng sanlibutang ito. Ibig sabihin ng kayamanan, ng kalayawan, inaagaw siya ng mga bagay sa kanyang buhay. Halimbawa, gusto niyang maglingkod sa Panginoon, pero kailangan niyang maghanap buhay, magtrabaho, kailangan niyang tuparin ang kanyang mga pangarap. Kaya kahit siya ay mayroong pagnanasa na sumunod sa Panginoon, hindi niya magawa kasi hinahatak siya ng sanlibutan. Hinahatak siya ng karangyaan. Hinahatak siya ng mga bagay sa mundong ito na hindi niya mapigilan. Kaya kuminsan ang mga taong ito, itong mga Kristiyanong ito ay dedicated pero hindi nila magawa. Gusto nilang maglingkod sa Panginoon pero hindi nila magawa dahil sa hanap buhay, dahil sa priority, dahil sa mga bagay na humahatak sa kanila upang hindi sila makapaglingkod sa Panginoon. At kuminsan ito yung problema sa mga professionals. Ibig sabihin ay dahil may karir sila, dahil kailangan magtrabaho, maghanap buhay, kuminsan hindi na nagiging priority ang gawain ng Panginoon. Hindi nagiging priority ang pagsamba sa Panginoon. Hindi naman lahat, kundi kuminsan nagiging dahilan ito upang agawin tayo, inisin tayo, o mapuluputan tayo ng mga bagay sa sanlibutang ito upang hindi tayo maging dedicated sa Panginoon. Okay? At kung minsan we are guilty, tayong lahat dito. Inaagaw tayo ng sanlibutang ito sa mga bagay na na hindi mahalaga sa buhay na ito. Halimbawa, pag Sunday, di ba? Malakas ang tindahan pag Sunday. Pag Sunday, double pay. Pag Sunday, maraming opportunity. Masarap mamasyal, masarap pumunta sa mall, masarap matulog, pero dahil ito yung mga umiinis sa atin, ito yung mga damo na hindi nagpe-penetrate sa atin upang hindi tayo makakilos, makagrow sa buhay na ito dahil hinahatak tayo ng mga bagay na ito sa ating mga buhay. Okay. And then, yung pang-apat ay yung nahasik sa matabang lupa. Ito naman yung nakarinig ng salita ng Diyos. In-apply niya ito sa kanyang sarili. Ito yung naging kanyang sandigan. Ito yung kanyang naging pananampalataya. At ito yung kanyang naging buhay, ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y lumago sa kanyang puso. Ito yung mga taong sa bawat problema at pagsubok sa buhay, may sagot siya sa Biblia. Alam niya ang sagot ng Panginoon sa bawat nangyayari sa kanyang buhay. At ito yung kanyang paninindigan. Ito yung kanyang paniniwala na
na hindi siya nangahawakan sa sabi-sabi, sa kuro-kuro, kundi ang kanyang pinananampalatayanan lamang ay ang salita ng Diyos. Ano? Kaya pag may problema tayo, no, tinatanong agad natin sa Biblia, ano ang sinasabi ng Biblia sa problemang ito? Ano ang sinasabi ng Biblia sa nangyayari sa sanlibutan ito? Ano ang sinasabi ng Biblia sa headline sa dyaryo? Kaya makikita natin hindi mahihiwalay ang salita ng Diyos sa bawat pangyayari ng ating buhay. Na ang Biblia ay sagot sa lahat ng ating mga katanungan. Ito yung mga nahasik sa matabang lupa na sa bawat pangyayari ng ating buhay ay nangungusap ang Diyos, nagsasalita ang Diyos, at alam natin ang mga bersikulo sa Biblia na sagot sa ating mga katanungan sa ating mga buhay. Kaya nga sa diwang ito, tunay nga po na ito yung mga bagay kung bakit ganito ang ating pananampalataya. Ano ibig sabihin? Masasagot natin. Ano ang kinalaman ng environment? Ano ang kinalaman kung bakit ako ganito? Kung bakit ganito yung ating pananampalataya? Bakit tayo immature? Bakit yung iba matured? Bakit yung iba dedicated? Bakit yung iba hindi? Ano? Bakit yung iba lagi na lang natitisod? Bakit yung iba kahit ano ang bagyo't pagsubok sa kanilang buhay ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon? I-check natin ang ating puso. Ano? Anong klaseng lupa? Anong klaseng puso meron tayo? Baka ang pusong ito ay matigas na kailangang bungkalin. Baka ang pusong ito ay baka ang puso natin ay iniinis ng napakaraming bagay sa ating buhay. Baka ang pusong ito ay hindi makakita ng salita ng Diyos dahil matigas na ito. Kailangang bungkalin ang isang matigas na puso upang sumibol ang salita ng Diyos. At tunay nga po na ang puso natin ang bukirin na kailangang bungkalin. Hindi tutubo ang salita ng Diyos, hindi magpe-penetrate ang pananampalataya kung matigas ang ating mga puso. I-check, ating hipuin yung ating puso. Bakit hindi tumatalab ang salita ng Diyos sa aking buhay? Bakit kahit maganda yung sermon, parang wala lang? Kasi hindi matigas o hindi nabubungkal ang ating puso. Kailangang bigyan tayo ng isang pusong dalisay, isang pusong wagas, isang pusong busilak, isang pusong handang umibig, isang pusong handang magpatawad. At ito hindi mangyayari ng biglaan, kundi dapat nating humingi sa Diyos ng tulong upang bigyan tayo ng bagong puso. Hindi kailangan ang heart transplant. Kailangan tayong muling magtalaga sa Diyos. Ano ang mga bagay na mali sa ating puso? Bakit hindi tayo kasing tatag, kasing lalim ng ibang pananampalataya? Baka may mali. Baka kailangang bungkalin muli natin ang ating puso upang tumubo ang salita ng Diyos sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay nasa panahon ng paghahandog, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo na hindi ninyo kaya. Mula sa 2 Korinto, Kabanata 8, talatang 12.
Diyos, marami po salamat sa mga pagpapalang ito. Bahagi ng aming tinatangkilik na muli namin pinagkakalob sa iyo ng buong puso. Tunay nga po na tanggapin niyo ito basbasan sa kalalagayon ng gawain at ng iyong misyon. Amen. Para po sa awit ng pasasalamat at pagtatalaga, atin pong awitin ang Hymn of Promise. Manalangin, dakilang Diyos, maraming po salamat sa umaga ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Natunay nga po na ito yung lagi namin nararamdaman na hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pwede kaming sumampa sa iyo ng may kalayaan. Nawa, Panginoon, na ibigay namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Natuloy nga po na sa umagang ito, makita mo ang aming pagiging makasalanan, pagiging limited, walang magagawa, at makita din namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagiging Diyos, ang iyong walang hanggang manlilikha, isang Diyos ng kagalingan, isang Diyos na bukal ng pagpapala. Dakilang Diyos, Panginoon, tunay nga po na makilala ka namin ng mas malaliman sapagkat nais mo ng aming pananampalataya ay maging buo, maging rooted, Panginoon, na anuman hangin, anumang bagyo ng buhay, hindi kami liliparin sapagkat kami ay nakatanim, ang aming pananampalataya ay rooted sa salita ng Diyos. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sa umagang ito na pwede kami lumapit sa iyo. Narito yung mga anak na nagtatalaga ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, na may isang Diyos na pwede kaming lapitan. Na sa diwang ito, pwede namin iwanan sa iyo ang aming mga kabigatan, anumang problema, anumang pagsubok. Alam namin, Panginoon, na ito'y may katapusan. Hindi nag-i-stay ang problema sa buhay namin. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay sa amin ng kapahingahan.
sapagkat alam namin, Panginoon, na pwede namin iwanan ang mga kabigatang ito sa iyong paanan. Tunay nga po, Panginoon, na pagpalain niyo nga po ang bawat isa. At tunay nga po na narito kami, at tunay nga po na sama-samang lumuluhog sa iyo. Tunay nga po na bigyan niyo kami ng bagong puso. Bigyan niyo kami ng isang pusong madaling turuan, a teachable heart, isang busilak na puso, Panginoon. Makita namin ang pagkilos mo sa aming mga buhay. At tunay nga po na panampalatayanan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako sa aming mga buhay na ikay Diyos na tapat, magpakailanman sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, tunay nga po na dagdagan mo ang aming pag-ibig, ang aming pananampalataya. Makita mo na kami ay laging nagtatalaga. Makita mo na kami araw-araw mong binabago. Makita mo na kami ay nagliliwanag sa komunidad na aming kinabibilangan. Tunay nga po, Panginoon, na pagpalain niyo nga po ang bawat isa. Tunay nga po na maging pagpapala kami, maging blessing kami, maging fruitful kami sa aming mga buhay at makita ng mga taong nakapaligid sa amin ang kaniningan mo sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sa kagalingan na patuloy yung ibinigay sa mga kapatid namin nasa banig ng karamdaman. Kay Ate Myla, tunay nga po na salamat sa iyong paghipo sapagkat ikaw ang kanyang naging doktor. Salamat po sapagkat successful ang kanyang operation. Patuloy kaming nananalangin, Panginoon, sa kanyang agarang paggaling. Tunay nga po, Panginoon, na sama-sama kaming nananalangin, naninikluhod sa iyo, na ikaw nga po ang Diyos ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Hipuin niyo nga po siya sa pangalan ni Jesus at sa mga kapatid namin may mga karamdaman, may flu, may sinat, may lagnat, may ubo. Tunay nga po, Panginoon, na pagalingin niyo nga po sila. At tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na humipos sa amin upang maranasan namin ang ganap na kagalingan sapagkat ayaw mo kami makita sa ganitong kalalagayan na hindi nagiging blessing, nagiging productive dahil sa sakit na aming nararamdaman. Kaya in Jesus' name, balutin niyo nga po kami na iyong dugo. At alam namin, Panginoon, na ang iyong proteksyon sa aming buhay ay magpapatuloy. Gusto mong makita kami buo, gusto mong makita kami restored sapagkat sa iyong mga latay, sa iyong mga sugat, kami naman ay gumaling. Dakilang Diyos, salamat po ng aming Diyos ay isang dakilang manggagamot. Dakilang Diyos, tunay nga po na sa mga gawain namin, sa aming mga programa, project, dakilang Diyos, bigyan mo ito ng katagumpayan. Tunay nga po, maging bahagi kami ng paglago ng aming iglesia. Tunay nga po na provide mo yung aming pangangailangan. Ikaw ang aming maging means upang ang lahat ng ito ay magkaroon ng katagumpayan. At tunay nga po, Panginoon, na ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming pinagkukunan ng lahat ng bagay. At alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay ibibigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, alam namin na ipoprovide mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Dakilang Diyos, tunay nga po na kung paano binigyan niyo kami ng buhay, gayon din ng ikabubuhay. Pinagpapala mo kami upang pagpalain din naman ng iba. Kaya alam namin, Panginoon, na ito ang sikreto ng pagpapala mo sa amin kung paano pinagpapala mo pinagpapala namin ang aming kapwa, gayon din ang aming iglesia. Ito ang prinsipyo mo sa pagbibigay. Kaya, Panginoon, ikaw ang Diyos ang patuloy na humamon sa bawat isa sa amin. Subukan ka namin, Panginoon, at alam namin ibabalik mo ng siksik-liglig ang lahat ng bagay na ginawa namin sa iyo. Natunay nga po na anumang ginawa namin sa aming kapwa ay nagpautang kami sa iyo. At alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay na ginawa namin ay ibabalik mo ng ikaapat na ibayo. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming bayan. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na maghari sa Pilipinas. Tunay nga po na sa gitna ng korupsyon, sa gitna ng kalikuan, alam namin, Panginoon, na hindi ito ang wakas sapagkat may mga taong tapat, may mga Kristiyanong matuwid, at kami yon na inaasahan mo na magpapatuloy ng kabanalan, ng kabaguhan, ng tuwid na daan para sa aming bayan. Pagpalain mo nga po ang aming bayan.
Pagpalain niyo nga po at bigyan ng wisdom ang mga nanunukulan mula sa presidente hanggang sa mga kagawad. Ikaw nga po ang Diyos ang patuloy na mangusap sa kanilang buhay na ikaw ang Diyos ang patuloy na makita ng kanilang buhay upang makapamuhay ang aming bayan sa katuwiran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagkapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagkikipisan, pagtuturo at kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.